Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy po ang pagbati sa lahat sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan sa pamamagitan po ng Espiritu Santo at sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumagana sa ating lahat. Patuloy po na ang mabuting balita sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin ay patuloy na mahayag ngayon sa panahon ng kawakasan hanggang sa panahon darating, sapagkat ang Diyos ay hari ng kahabagan na nahabag sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, kung gayon sa ating puso't isipan, nahayag sa atin ang kaluwalhatian ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, samantalahin natin ang isang dakilang panahon at pagkakataon na tayo'y maging kaluguran ng Panginoong Diyos sa kanyang banal na lukluban. Patuloy tayong umawit ng pagpupuri, patuloy nating tuparin ang mga bagay na nasusulat, sapagkat siyang nakalulugod sa Panginoong Diyos na ang lahat ng mga bagay na nasusulat ay matupad at tuparin natin ayon pa rin sa dakilang kapamahalaan ng ating Panginoong Diyos. Nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sayon, ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Ano po ang ipinapahayag natin sa ating pag-awit? Ang kanyang dakilang gawa. Ano po yung dakilang gawa na dapat mahayag sa atin, mga kapatid at mga kaibigan? Yan po ang katwiran ng Panginoong Diyos ng kanyang buhay maguli, ang kanyang bugtong na anak. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't bilang bayan ng Diyos, malugod tayong magpasalamat, magpuri. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin ang may buong kaluwalhatian, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayong magtaas ng dakilang pagpapasalamat. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing.
tayong mga galak na itaas ang pangalan ng dakilang hari. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Our Lord. Mga kapatid, patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama ng puspos ng kahabagan ng awa, patuloy kami, Panginoon, nagtataas ng dakilang pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Patuloy namin, Panginoon, na ikinagagalak na tanggapin na kami sa ngayon, sa panahon ng kabakasan, ay tunay nga na kinahabagan mo, sapagkat sa amin ay nahayag ang iyong kaputihan, ang iyong kaluwalhatian, ng aming saksihan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Patuloy na ang iyong kahabagan at awa ay nahandang bahayag sa puso't isipan ng sinumang tao naghahanap ng iyong katuwiran. Hanggat patuloy kaming dumating sa iyong banal na luklukan, na patuloy na ikaw ang mamagitan sa aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan. Sa pamamagitan ng iyong lingkod na pinatayo mong dalisay na kasangkapan upang saysayin ang iyong katwiran, ikaw din ang mahabag sa aming mga kapatid at mga kaibigan, na tawagin mo na ang bawat isa upang bahayag sa kanila ang kapayapang nahanda hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoong Jesucristo. Ang iyong kapamahalaan ang naghahari sa buong sanlibutan, kaya't ang lahat ng mga bagay, Panginoon, na hindi masasalita ng sino man, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng oras, bagamat ikaw, O Diyos, na nag-uudyok sa iyong mga banal na hinirang upang idaing at idulog sa iyong banal na luklukan, ikaw ang nag-iisang Diyos na tunay na aming lubos na pinagtitiwalaan. Sumayo ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian at karangalan, magbuhat mo ngayon at magpasawalang hanggan, sa ngalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na malubos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang ipinaabot naming pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas, Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ang lahat po ay iniimbitahan, wala po siyang itinatangi sa atin, wala pong diskriminasyon, any religion, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Amen po ba? Amen. So, tayo pong lahat, kaya iniimbitahan, tayo po ay naalipin ng
pasimulang aral ng sanlibutan, buhat sa pasimula hanggang kawakasan. Amen po ba? Amen. Galatia chapter 4 verse. 4 verse 3. Diyan po, mababasa natin. Sundan niyo po kami at pakikuhan natin yung ating mga banal na kasulatan sa ating mga tahanan. Tayong lahat ay naka-lockdown, tayong lahat ay naka-quarantine at namamahinga sa ating mga tahanan. Amen po ba? Amen. Ngayon po yung panahon na ilagak na natin yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. So yan po ang layunin sa ating lahat, kaya tayo tutubusin tayo nasa ilalim na sumpa ng aral ng sanlibutan. Doon sa sulat ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 4 verse 3. Pakibasa po natin para malaman natin. At wala naman po tayo maipagmamapuri sa ating sarili sapagkat tayo nasa ilalim na sumpa ng aral ng sanlibutan, kaya tayo tutubusin. Tama po ba? Kaya tayo tutubusin. Nasa ilalim tayo ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Naalipin tayo ng sumpa ng aral ng sanlibutan. So ang lahat po ng magiging participant at mga listeners, lahat ng magiging partakers ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng maniniwala sa ating Panginoong Jesucristo na binuhay magmuli sa ikatlong araw, tayo po ang napakadakila at dalisay na relihiyon na inihanda niya na walang dungis at kapintasan, na mayroong hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Tayo po ang mayroong inaalala na hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula na pinaniniwalaan natin. Na sinaksihan naman ng mga banal na apostol ang hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin bawat isa. Kaya tayo ang pinili, tinawag, inihalal na matibay at matatag na kaharian na hindi tayo makikilos sa paniniwalang espiritual sapagkat tayo'y tinatatangan ng patotoo ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. So, napakadakila ng kanyang imbitasyon dahil ito na po yung tinatawag na last days. Ito na po yung itatayo ng muli yung kanyang bayan ng iba. Kaya tayo ng iba, naalipin tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Hindi po sa nagagawa natin sa ating sarili tayo nagkasala sa Panginoon Diyos. Nakukuha po ba natin? Amen. Lagi natin tatandaan at iisipin at bubulay-bulay natin sa ating puso't pag-iisip. Pag nakagawa tayo ng kasalanan sa laman, may sumasaklaw ng gobyerno na namamahala sa laman. Nakukuha po ba natin? Naunawaan natin. Pag nakagawa tayo ng kamalian sa ilalim ng batas ng gobyerno ng laman, lilitisin tayo sa kasalanan natin pagdating sa laman. May gobyernong sumasakop sa atin. Amen po ba? Kaya nga, ang order ng ating presidente ng Pilipinas, i-lockdown niya ang pinamamahalaanan niyang bansa upang maingatan tayo sa salot na dumating sa ating bansa. Tama po ba? Amen. Di po ba't sumusunod tayong lahat ngayon sa ibinambang kautusan ng mandatory ng ating kagalang-galang na Presidente Rodrigo Roa Duterte? Amen. Kapag nagkamali tayo at hindi tayo dapat lumabas ng ating tahanan, tayo nahuhuli ng mga kapulisan dahil tayo lumabag sa ordinansa ng ating gobyerno. Nakukuha niyo po yung kasalanan sa laman. Ito po ngayon sa spiritual, kaya tayo iniimbitahan, makinig ang may pandinig. Sang-ayon po ba tayo? Amen. Dahil epektado tayong lahat ng pasimulang aral ng sanlibutan Kaya bago pa lang dumating ang napakaraming gagamit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, epektado na tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan Mas lalo pa tayong nalito nang dumami ang napakaraming relihiyon. Amen po ba? Amen.
At yan naman hindi na rin bago. Pinagpaalala na sa mga banal na apostol na maraming paparito sa pangalan niya, nagagamitin yung kanyang pangalan. So ako bilang inyong nakikita na nangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, ang tanong ko po sa inyo, iminumulat lang tayo sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Saan po ba ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan? Yan po malalim na katanungan, pero sasagutin tayo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. May hula po matutupad kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan at matityak natin na yung nangangaral sa Diyos Amen po ba? Amen. Kaya natin matityak at masisiguradong sa Diyos yung napapakinggan at napapanood nyo na nangangaral ang mabuting balita. Sasabihin sa atin at ipapahayag kung saan ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? At makikilala natin na siya isang Diyos dahil may sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, na sinabi ng mga banal na propeta, yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, natupad po yan. Tama po ba? Amen. Nakasama po ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Tinupad po ng ating tagapagligtas yung ating paniniwalaan na sinusubaybay ang hula ng mga banal na propeta na pinangalan ng mga banal na apostol sa mga tutupad at gaganap. Yan po yung merong paniniwala na ginaganap natin tinutupad natin na may pinaniniwalaan tayong patotoo. Naramdaman po ba natin na meron tayong relasyon na mga iglesia sa mga bahay-bahay na namamahinga tayo ngayon, na nasa ilalim tayo ng salot ng coronavirus? Amen po ba? Nasasamba natin siya sa espiritu at katotohanan. Paniniwalaan po natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi niya tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba? Amen. Nakuha niyo sa Diyos, merong pinapangaral na hula ng mga banal na propeta. May sinusubaybayan tayong hula ng mga banal na propeta na pinatulayan ng mga banal na apostol sa atin na mga tutupad at gaganap. Gagawin natin, paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas at manunubos na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya nung tayo itawagin at piliin niya, naging saksi niya tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Siya po ang nagpapalago ng paniniwala natin bawat isa sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, ang isang magulang o provider ng tahanan na tatawagin na at pipiliin na, tayo din yung magiging pastor ng ating pamilya. Kasi may mga Bible tayo sa ating tahanan Babasahin na natin araw at gabi yan at siya din ang nagbubukas ng unawa sa ating bawat isa at siya din ang nagdaragdag ng kaalaman at paniniwala at karunungan sa ating bawat isa. Siya rin ang nagbibigay ng walang hanggang pag-asa sa pag-iintay natin at pagbabantay natin na dadatnan niya tayong tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. May mga tatak ng binhi ng patotoo. May mga relasyon, may commitment. At naging masunuri na rin tayo sa panahon ng kawakasan nang tayo tawagin niya na. Amen po ba? Amen. Ang mabuting balita po, ipinapangaral po yan, meron pong talagang specific kung saan ipinapangaral ang mabuting balita. Amen po ba? Ito po, di ba, spiritual nito, ang may pandinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Babasahin ko po yung katuparan ng hula ni Propeta Joel na ang mabuting balita ay sa banal ng bundok ng Sayon ipapangaral. Amen po ba? Amen. Na ang banal ng bundok ng Sayon dito, tinatawag tayong mga kalipunan ng mga mananampalataya na gumaganap at tumutupad ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Hipan ninyo ang pakakatsayon at magpatunog kayo ng hudyat sa aming banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. Saan po hihipan ng pakakat? Di po ba sa Sayon? At mga magpatunog kayo ng hudyat sa aming banal na bundok. Makinig ang lahat ng mananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. Tingnan nyo, ito yung hula ni Propeta Joel. Dito hihipan ng trumpeta. Dito ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na nagpapatotoo tayo sa paniniwala natin na ginaganap na natin yung patotoo ng ating tagapagligtas.
na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na saksi silang lahat sa pagkabuhay ng mabuti. Amen po ba? At nahayag po ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama at pinakilala ng Panginoon Diyos ang larawan ng bugtong na anak na espiritu, walang laman, walang mga buto. At ipinakilala naman ang bugtong na anak ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama, kaya iisang Diyos na tunay ang kinikilala at pinaniniwalaan natin ngayon. Na ang naniniwala sa iisang Diyos na tunay ay may buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya iisang Diyos na tunay lang ang pagkilala natin, magkawagi silang espiritu. Kung paano ang laman sa pasimula na nilalang si Adam sa alabok, na hinugot sa taglira ng kanyang tadyang si Eva, iyan o, hiwaga na. Di ba't ang naging lahi lahat ng laman buhat kay Adam at kay Eva, iisang laman lahat. O ngayon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus nang siya'y buhayin maguli, tayo ang mga bagong lahi niya na nagkakatipon sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Sa pagbabagong lahi. Pagbabagong lahi espiritual niya tayo naging lahi. Dahil tayo yung kanyang sambahayan na kumikilala doon sa ating hukom ng mga hukom. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Di po ba tayo lahi ng ating tagapagligtas? Tayo tinubos niya sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Kaya nga siya lang ang motor natin siya ang ministro natin siya dakilang guro natin Tayo sambahayan niya, tayo templo niya, tayo katawan niya, tayo bukirin niya, tayo gusali niya. Amen po ba tayong lahat? Amen. Sa tigbang spiritual po, pinakikilala ng mga ngaral kung ano pangalan ng kaharian na babalikan ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Lahat po nagtutupad at sasaksit at tatatakan sa pagkabuhay na maguli, na tumatahan yung katuwiran ng patotoo sa puso't isip natin, lumalamas na sa labi natin, hayag na. Pinapahayag na natin sa lahat ng mga tao ang pag-ibig niya. Mapalad na sino mang tatawagin at hihirangin at pipiliin niya na maging bahagi ng kanyang kaharian. Amen po ba? Amen. Na ang nagtayo sa ating lahat ay yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Lahat po ng mananalig at magtitiwala ng tapat, lahat ng maniniwala at magpapatotoo. Tayo po ang kaharian na itinayo niya, na tinawag niya tayo na iglesia ng banal na bundok na sayo na pinaghanda na ng tahanan sa langit in Book of Isaiah chapter 4 verse 5. Naunawaan po ba natin na sa mga listeners, sa mga partakers na magiging bahagi ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus? Magiging bahagi tayo, paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi po tayo sa pagkabuhay ng maguli. Nangyari po yan, binuhay siya maguli in the third day. Nahayag ang espiritu sa laman. Amen po ba? Amen. Tayo po ang bahagi ng kanyang maluwalhating iglesia na walang dugis at kapintasan na inihanda niya. Kaya tayo nagpupulong ng araw ng Sabat, napupuot na tayo sa walang kabuluhang araw ng sanlibutan. Iniintay na natin yung pagparito niya. Amen po ba? Amen. Isipin natin mabuti, bulay-bulayin natin mabuti, tunawain natin. Kaya tayo naglilingkod, nag-iintay tayo, nagbabantay tayo. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nasa physical Nagkakaisa tayo ng paniniwalang lahat na kay Kristo rin naman yung ating paniniwalang lahat. Kaya tayo nasa physical na kalagayan na iniimbitahan, aalalahanin na natin at gugulitain natin yung hula ng mga banal na propeta na siya yung nagsakripisyo sa ating lahat na tinubos niya sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. At wala naman pong makapagmamapuri sa atin dahil tayong lahat ay inilatag sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Nasa ilalim tayo ng sumpa ng aral ng sanlibutan. At hindi naman sa pag-iisip ng tao tayo maliligtas, kundi sa pag-iisip ng Panginoon Diyos tayo iniligtas. Amen po ba? Amen.
At sa pag-iisip din niya, itinayo yung lahat ng mga iglesia na tatawagin niya at pipiliin niya at ihahalal niya isang matibay at matatag na kaharian na hindi makikilos sa paniniwalang espiritual na siya rin ang nagtatak sa atin ng patotoo bawat isa. Siya ho ang nagtayo sa atin, hindi ho sa pag-iisip ng tao. Amen po ba? Amen. Siya lumikha sa atin. Sa pagbabagong lahi, tayo po'y nilalang niyang kawamis ng kanyang buktong na anak. Kaya ngayon, nasa physical tayo, nagsiselebrasyon tayo ng araw ng Sabat, may ginugunita tayong hula ng mga banal na propeta na pinaniwalaan natin na binuhay siya maguli in the third day, nag-iintay na tayo at nagbabantay sa muli niyang pagparito na datnan tayong mga tapat na katiwala sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. So naramdaman nyo sa timbang espiritual, sinasabi nung nangangaral na sa Diyos, na sa pangalan ni Kristo Jesus, kung ano ang pangalan ng dalisay na relihiyon ay pinaghandanan ng tahanan sa langit. Sa lahat ng sasaksik magpapatotoo, tayo ang itinayo niya maluwalhating iglesia na walang dumi sa kapintasan sa espiritual na pagtatayo eh. Kasi iniintay pa natin na sa pagparito niya, bababago tayo sa isang matay, magiging kawanis na tayo eh. Amen po ba? Amen. Sinabi po niya yan. Kaya hindi tayo malulugit, hindi tayo mapapahiyang lahat dito sa muli niyang pagparito. Manatili po tayo tapat sa ating tagapagligtas. Paniwalaan natin siya na siya binuhay na maguli sa ikatlong araw, maging saksi niya tayo. Hindi yung sarili natin ang sasaksihan natin, nabubulok itong laman. Amen po ba? Ang sasaksihan natin, yung ginawa ng author natin na may hula, na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Na tayong lahat kung paano siya isinubo ng kanyang ami, isinubo din niya tayong lahat na katulad niya. Amen po ba? Amen. Kaya po may iniintay pa tayo na sa muli niyang pagparito, hindi tayo mapapahiya dahil kung ano yung kanyang wangis, gayon din ang magiging wangis natin lahat. Kaya yung toldang itinayo niya, hindi daraanan ng salot at hindi daraanan ng masasamang mangangaral dahil siya ang nagtatatak ng patotoo sa puso't isip natin. Lumalabas ang labi natin yung katwiran ng patotoo ng ating manunubos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? So specific na alam natin ngayon kung saan ihihipan ng tinik ng pakakak. Kaya ang sabi dito, magpatulog kayo ng hudyat sa aming banal na bundok. Manginig ang lahat ng mananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay darating sapagkat malapit na. Kaya po maraming sign na nangyayari ngayon. Ang Panginoon Diyos po ay nagliligtas na sa lahat ng mga tatawagin at hihirangin niya, iniligtas niya. Dito po sa Joel chapter 2, ito po yung katuparan na sinabi ng Panginoon Diyos sa lahat ng mananalig at maniniwala sa ating tagapagligtas na magpapatotoo na binuhay siyang maguli. Joel chapter 2 verse 32, mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem doroon niya ang makakasumpong gaya ng sinabi ng Panginoon at sa mga nalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Nakuha niyo po, naunawaan po natin mga kapatid at kaibigan, mga minamahal naming kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem doroon yaong makakasumpong gaya ng sinabi ng Panginoon at sa mga nanabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Tingnan niyo po, sinabi ng Panginoong Diyos ito na sa lahat ng mga nanging sa kanyang buktong na anak ay mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem doon tayo pupunta sa banal na bundok ng Sayon upang tayo makasumpong ng kaligtasan gaya ng sinabi ng Panginoon at sa mga nalabi ay ang mga tinawag ng Panginoon. Tingnan niyo po, unawain natin mabuti. Yung pong mga nalabi na lang na tinawag ng Panginoon na makakaunawa nito na maliligtas na pupunta sa banal na bundok ng Sayon upang doon tayo tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Specific po na sa banal na bundok ng Sayon tayo pinapupunta.
para tayo tumawag sa pangalan ng ating tagapagligtas. Ano po? Nakukuha po natin, naunawaan natin. Ito pa specific, ano po? Nasa lahat ng pinagtutubo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. In Book of Isaiah, chapter 35, verse 10, ito po yung vision na mangyayari sa atin ngayon. Ito po yung hula na tayo naman ang katuparan. At ang pinagtutubos ng Panginoon ay nagbabalik at magsisiparulong nag-aawitan sa Sayon at walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan at mga kapanglawan at mga pagbumuntong hininga ay mapaparang. Tignan nyo yung kalungkutan natin, mapaparang yung kalumbayan natin, lilipas Ano sabi dito? At ang pinagtutubos ng Panginoon, lahat ng pinagtutubos na iniimbitahan na, no discrimination na, ay magbalik at magsipag paroon na nag-aawitan sa Sayon. Tignan nyo yung mga pinagtutubos sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Ang sinasabi sa hula ni Propeta Isaias, magsipagbalik at magsiparoong nag-aawitan sa Sayon at walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo. Lahat ng tinubos sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Dito tayo pinapupunta at dito tayo pinaawit sa banal na bundok na Sayon. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Are you listen carefully, people of Zion, nationwide, worldwide? Ito po yung napakadakilang ipinagkaloob sa atin ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tunay na nakagagalak na sa isang hamak at dukhang mangangaral ginamit ako ng Panginoon Diyos upang ipahayag ko sa inyo ang mabuting balita na ipinapangaral sa banal na bundok ng Sayon. Ito ho'y isa ng babala at hudyat sa buong sanlibutan na ang may pandinig ay makinig. Amen po ba? Ipinapangaral ang mabuting balita na walang bayan. Ang pakikinabangan natin dito, kaligtasan at buhay na walang hanggan ng ating mga pamilya, ng mga iglesia na ngayon ay namamahinga sa ating mga tahanan. Na ito din ang sulat ng mga banal na apostol sa mga iglesia, sa ating mga bahay-bahay. Amen po ba? Amen. Nakuha po ba natin na naunawaan natin na ang nagpapatibay at nagpapatatag ng ating paniniwala ay yung ating tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ang nagpapasagana ng karunungan, ng pag-asa na meron tayong iniintay na kung siya ipaparito, datnan tayo mga tapat na katiwala, na meron tayong pinagsisihan walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Naunawa po ba natin, may pagsisisihan tayo dito sa sanlibutan, mga aral ng sanlibutan na walang kabuluhan at walang katiyakan ng kaligtasan. Masusumpungan natin ng tunay at katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa, sa pamamagitan ng ating napakadakilang manunubo sa tagapagligtas na si Kristo Jesus. Magiging saksi niya tayo ng buhay na patotoo. Amen po ba? Amen. Hindi na po bago ang Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon sa lahat ng nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Ministeryo ng Banal na Bundok na Sayon. Hindi po ako nagtayo nito. Ang Panginoon Diyos po ang nagtayo ng banal na bundok na Sayon na may hula ng mga banal na propeta sa mga iniimbitahan ng mga iglesia, sa mga bahay-bahay na sino man ang mga mapalad na magiging saksi at magpapatotoo. Tayo po ang may hula ng mga banal na propeta na inihanda ng maluwalhati, walang dungis at kapintasang iglesia. Amen po ba? Na nakatala sa langit ang pagpupulong natin, ang pagdiriwang natin, nakatala na sa langit. Sino man yung magiging bahagi ng participant ng Panginoong Jesucristo rito, mapalad tayo. Dahil tayo yung nag-iintay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo mga tapat at mabuting katiwala na nakatala na tayo sa langit. Paki-upload po natin, any Bible natin, pero ang ginagamit ko po, King James Version. I-upload natin sa gadget natin yung ating mga Bible. Ngayon, i-write nyo ang banal na bundok na Sayon. Kayo rin ang magagalak. Genesis up to Revelation, pinatunayan ng Panginoong Jesucristo lahat yan sa mga inimbitahan niya na magiging saksi niya at magpapatotoo sa Kanya.
maira-write nyo at mai-edit nyo rin yung reliyong pinanggalingan natin ngayon kung patutunayan ng banal na kasulatan. Diyan o, patutunayan na ng Panginoon Diyos sa atin yan kung talagang nakadefine ang iglesia ng banal na bundok na sayo na nakarecord sa langit. Amen po ba? Amen. May edit nyo rin yung mga ibang reliyon. Malalaman na natin ngayon kung alin ang talagang may hula ng mga banal na propeta na dalisay na reliyon na nakatalangan sa langit. Sa lahat ng magiging participant, sa lahat ng magiging listeners ng ating Panginoong Hesukristo na saksi sa pagkabuhay na maguli, tayo na po ang pinaganda ng tahanan sa langit. In Book of Isaiah chapter 4 verse 5. In Book of Joel chapter 3 verse 17, inyong malalaman na ako ang inyong Diyos na tumatahan sa banal na bundok ng Zion. In Book of Psalms 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ang banal na bundok ng Zion, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. In Book of Psalms chapter 2 verse 6, at ang Panginoong Hesukristo inilagay sa banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Yan po ilang pa lang sa mga supporting verse na nagpapatibay sa mga magiging participants ng Panginoong Hesukristo, na magiging partakers niya, na siya ang author ng mga author at siya ang ministro ng mga ministro at siya ang guro ng mga guro na pinaniwalaan natin na tumubo sa atin sa walang kabuluhang paniniwala na sanglibutan. Amen po ba? Amen. At makikilala niyo na rin yung mga bulaang nangangaral. Amen po ba? Amen. Yan po yung napaka-dakilang revelasyon na iminumula tayo sa katotohanan, na pinanganak niya tayo sa paniniwalang espiritual, na mga saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli, isinilang niya tayo sa espiritu at espiritu, kaya naghihintay tayo na kung maahayag siya, maahayag din tayo matulad niya. Amen po ba? The same spirit tayong lahat. Nakukuha niyo assurance nung paghihintay natin, nung pagdiriwang natin ngayon, na araw ng Sabat. Napakadakila ng araw ng Sabat. Sa bawat magiging bahagi ng ating tagapagligtas, ang kanyang kaharian, ang kanyang gusali, ang kanyang templo, ang kanyang katawan. Amen po ba? Maging aware na po tayo sa panahon ng kawakasan na talagang napakarami ng nangangaral ngayon na napakatatamis at kung saan kinukuha yung mga doktrina. Amen po ba? Tayo po, walang dagdag, walang bawas yung doktrina na iginawa sa atin, natutuparin natin. May hula ng mga banal na propeta, yung doktrina na napapakinggan yun ay pinapangaral sa social media. Meron hong hinirang na mga banal na apostol na nagpatunay. Nakasama nila yung ating tagapagligtas at yung ating manunubos. Nakausap nila. Nakita nila nung pinahirapan, nung ipango sa krus. At nakita rin nila nung ikatlong araw, nung buhay maguli, nagpakita sa kanila. Amen po ba? Amen. Kaya po inihalal silang mga apostol. Ipinangaral nila yan sa buong sanlibutan upang pakinabangan ng mga iglesia na nadaya ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Kaya ito po yung last days ng restoration. Naramdaman nyo kung paano niya i-build yung kanyang matibay at matatag na kaharian na di makikilos sa paniniwalang espiritual. Kaya po nakagagalak na sa panahon ng kabakasan, sa mga iniimbitahan na sa digmaang espiritual, may napapakinggan tayong pinapangaral lang mabuting balita na nanggagaling sa napakadakilang maluwalhating iglesia na may hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Sa bawat magiging participant ng Panginoong Hesukristo, may hula na ang mga banal na propeta sa atin na natupad eh. Amen po ba? May nangyari tayong paniniwalaan na sinusubaybayan, na pinaniwalaan ng mga banal na apostol. Ipinaghihiyawan nila sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 32, na kaming lahat ay saksi sa pagkabuhay na maguli. Tutulanan natin yung paniniwala ng ating mga kapatid na apostol. 1,000 years ago na po ang nakalilipas. Talagang marami pang darating na mga unexpected sa panahon ng kawakasan at pagiging pa ng mga tao.
Ito pa lang, corona pa lang, nagigimbal na tayo. Amen po ba? Pero hindi na bago yung corona eh. Natatandaan nyo, nung padala ng salutang Ehipto, pinakinggan ng Panginoon Diyos yung kanyang banal na bayan na inalipin ng Ehipto. Di ba pinadala ng salutang Ehipto para makalaya yung kanyang bayan sa pagkakalipin ng Ehipto? At yung kanyang banal na bayan na kinatakan ng dugo ng kordero, yung mga hamba at hindi nilapitan ng salot. Nakuha na natin, naunawaan na natin na yung ding mga mananampalataya na iniimbitahan at tinatawag na ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng maglalagak at maniniwala at magpapatotoo sa pagkabuhay na maguliin, may mga relasyon na at tinatatakan na ng patotoo upang hindi na daanan ng salot. Are you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion? Amen. Ito na po yung last days. Kaya po, nationwide, worldwide, grounded sa coronavirus. Amen po ba? Hindi natin inaasahan ito dumating na coronavirus. Kaya maraming bansa na hindi nakahanda. Hanggang ngayon ay tinutuklas ang kukontra sa coronavirus at wala pa rin makitang pangkontra. Amen po ba? Kaya ang mga tao ngayon ay nananatili sa mga bahay-bahay at ito na rin yung panahon na napapanahon at hindi napapanahon, ipinapangaral na mabuting balita ng kaligtasan na nanggagaling sa iglesia ng banal na bundok ng Zion na mayroong patotoo, darating ang wakas. Amen po ba? Amen. Ang magtiis hanggang wakas maliligtas. Kaya huwag tayo magpanik at maging aware na tayo sa paniniwalang espiritual sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Ang gumagamit ng mga salita ng Panginoon Diyos nakarelated po sa tunay na relihiyon na nakatala sa langit. Amen po ba? Pag ginamit natin itong mga hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, nakarelated sa mga gumagamit dahil ang relihiyong nakatala sa langit na pinagandaan ng tahanan, iglesia ng banal na bundok na Zion. Kaya nakarelated sa atin to. Sa pagparito niya, titimbangin pang lahat ang mga aral ng mga paniniwala natin. Pero ang banal na bundok na Zion, sakto tayo sa sungat, sakto tayo sa timbang dahil meron tayong tinutupad na hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Ito po yung timbangan, yung kalooban ng Panginoon Diyos sa banal na kasulatan. Kaya sa timbangan spiritual po, pinakikilala yung kaharian na itinayo ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga sasaksing magpapatotoo sa bugtong na anak na isinugo na tayo yung tinubos niya sa walang kapuluang araw ng sanlibutan. Amen po ba? Tayo po ang itinayo niyang matibay at matatag na relihiyon na hindi makikilo sa paniniwalang espiritual na ipinaghanda na ng tahanan sa langit ang banal na bundok ng Zion. Recorded na tayong lahat. Nagagalak po na talagang sa panahon ng kawakasan, di gagamitin siyang taong katulad nyo rin na abang-aba, na dukha, na hindi inaasahan ng talagang sa digmaan hamak lang yung gagamitin niya, parang gibain niya ang mga putang bato na pinagtatanuan ng mga karumal-dumal at mga sinungaling. Amen po ba? Amen. Awit chapter 40 verse 8. Pakinggan po natin mabuti. Unawain po natin mabuti. At upang unawaan na natin, ilagay na natin yung paniniwala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Aking kinaluluguran, sundin ang iyong kalooban. O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Nakuha po natin, naunawaan natin yung sinasabi ni Haring David. Ito po, hari na to. Nag-quote, naghayag sa loobin ng kanyang paniniwala. Aking kinaluluguran, sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Nakagagalak po, sa loob pala ng puso natin, mananahan ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus.
Tayo pala pinili niyang dwelling city. Tayo pala pinili niyang vessel. Amen po ba? Tayo pinili niyang tahanan ng kanyang katwiran na merong patotoo yung maniniwala sa ating manunubos sa tagapagligtas eh. May tatak na tayo ng binhi ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ginaganap na natin, ginagawa na natin yung kanyang ginawa na pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Binibigyan niya na tayo ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na naghihintay na tayo sa muli niyang pagparito. Natatnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Verse 9. Awit chapter 40, verse 8 and verse 9 and verse 10. Ako'y nagpahayag ng mabuting balita ng katwiran. Ano sabi ni Haring David dito sa aklat ng awit? Ako'y nagpahayag ng mabuting balita ng katwiran sa dakilang kapisanan. Darito, hindi ko pipigilin ang aking mga labi o Panginoon iyong nalalaman. Tignan nyo, sabi ni Haring David, hindi niya pipigilin yung kanyang labi eh. Naipahayag yung katwiran ng kanyang Diyos na tumatahan sa kanyang puso at pag-iisip. Amen po ba? Amen. So napakabuti ng kanyang layunin sa lahat ng mga tao sa panahon ng kawakasan sapagkat ayaw niyang mapahamak ang sino man. Ito po, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo. Huwag natin katakutan yung lumalakad na coronavirus. Ang tatakutan natin ay yung salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas upang tayo makatiyak na sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Siya po ang nagpapamana ng buhay na walang hanggan. Huwag tayo magpanik sa coronavirus. Amen po ba? Maging tapat tayo sa Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas at manunubos. Tinubos tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Tayo ang dalisay na relihiyon na itinayo niya, na babalikan niya sa muli niyang pagparito ang banal na bundok ng Sayon. Nakuha niyo yung mga nalalabing tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga, mga nalalabi na lang, mga tapat sa sumpaan, tapat sa tipanan. Tayo yung inihanda niya, maluwalhating babaeng malinis eh. Tayo yung kanyang katipan na magpalapit na magsama yung babae at saka yung kordero na nagiging isa na. Kaya nag-iintay na tayo, nagdiriwang tayo ng araw ng Sabat. Amen po ba? Amen. Na meron tayong mga relasyon, nagpapatotoo tayo sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ginawa niya po yung halimbawa ng patotoo na tutularan at paniniwalaan natin. Hindi sa sarili natin pag-iisip tayo magpapatotoo. Amen po ba? Amen. Lagi natin tatandaan. Yung ginawang halimbawa sa ating patotoo, nananatili na po yan, magpakailan-kailan pa man. Hindi kayang burahin ang alaala ng sino man yan. Yan yung ginugunita natin, na binuhay siyang maguli sa igantong araw. Yan po yung testimony na tutularan natin na ginawang example sa ating bawat isa na kanyang sambahayan. Amen po ba? Amen. Yan yung sinabi ni Haring David na hindi pipigilin yung kanyang pagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon Diyos eh. Na sa pangalan ni Kristo Jesus eh, tatanggapin natin lahat yung putong na corona, yung putong na walang hanggan eh. Amen po ba? Amen. Ako ay nagpahayag ng mabuting balita ng katwiran sa dakilang kapisanan. Narito, hindi ko pipigilin ang aking mga labi o Panginoon, iyong nalalaman. Verse 10, hindi ko ikukubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Wow! Nakagagalak naman po. Hindi ikukubli ni Haring David ang kanyang katwiran sa kanyang puso. Ipapahayag ni Haring David ang pag-ibig ng Panginoon Diyos upang huwag mapahamak ang sinuman. Kaya hindi kinubli ni Haring David yung kanyang katwiran sa kanyang puso. Hindi naging makasarili si Haring David, kundi ang kalooban ng Panginoon Diyos ay pagpalain lahat yung karapat-dapat na pagpalain. Amen po ba? Hindi ko ikukubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso.
Aking ibabalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko ililihim ang iyong kagandaang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Naunawaan po natin mga people of Zion, mga kapwa ko kapatid, mga minamahal kong kaibigan, na magkaisa na tayo ng doktrina, ng bautismo at paniniwala upang maging bahagi tayo ng banal na bundok ng Zion, na meron tayong paniniwalaan na katwiran ng ating tagapagligtas, na hindi ko pipigilin sa aking puso at pag-iisip yung kanyang katwiran, yung kanyang kagandahang loob, yung kanyang kabutihan sa lahat ng mga tao upang pakinabangan natin yung kanila-gilalas niyang pagliligtas sa ating lahat, na tayo yung nilalang niya katulad ng kanyang buktong na anak, na siya ang panganay na nilalang sa maraming magkakapatid. Amen po ba? Amen. Tayo ang kapatid ng ating tagapagligtas. Ito po yung kabutihang loob niya. Ipinapakanan yung katwiran ng patuto na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Kaya sabi ni Haring David, hindi niya inililihim sa kanyang puso yung katwiran ng Panginoon Diyos upang maahayag ito sa mga kapatid nating iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilana. Ang Panginoon Diyos po ang may layunin nito. Katulad nyo rin akong tao na nag-iintay at nagbabantay, datnan akong tapat at mabuting katiwala sa tipanan. Nakukuha po natin, naunawaan natin, malalim po ang ipinaunawa sa atin upang tayo magkamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi po madaling pumasok sa pintuang makipot na ang dulo nito ay kaligtasan nating lahat. Marami pong pumapasok sa pintuang maluwang na ang dulo nito ay kapahamakan. Naramdaman nyo walang material na bagay na pinapangaral, kundi purong mabuting balita na may lasa ang inyong napapakinggan na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Katulad nyo rin po akong naghihintay at nagbabantay ng mga datnan akong tapat na katiwala. Amen po ba? Tao rin akong katulad nyo na ginamit po pag ipahayag ko yung kanyang kagandahang loob at kabutihan sa lahat ng mga tao, sa lahat ng sulok ng lupa ng sanlibutan. Kaya kung darating man yung ating tagapagligtas, kung tanongin man tayo, may maisasagot tayo kung ano ginawa natin dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Sa lahat na nagsasabing, mahal natin ang Panginoon Diyos. Kung mahal man natin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kikilalanin natin yung hula ng mga banal na propeta dahil ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta yung ating tagapagligtas na si Jesucristo na sinaksihan ng mga banal na apostol. Ang pangyayari nakita nila at namasdan nila. Amen po ba? Nagpakita sa kanila na espiritu, walang laman, walang mga buto nung siya ibang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Are you listening carefully, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Yan po yung iniintay natin na sa pagpalito niya, datnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala na tayo ang tinawag niya na banal na bundok ng Zion, na mga katiwala niya sa kanyang pangako dahil tayo katipan niya, tayo babalikan niya, tayo ang nakatala sa langit, na ipinaganda niya na ng tahanan sa langit ang paglalakbay natin dito sa sanlibutan. Kaya tayo tinawag na mga lakbay at mga strangers dito. Nakikipamayan lang tayo dito sa sanlibutan, hindi tayo taga-sanlibutan, kundi tayo mga taga-langit. Amen po ba? Kaya pagtitiisan natin na alalahanin at gulitain yung katwiran ng patuto ng ating manunubos sa tagapagligtas na si Kristo Jesus, at alam natin kung alin yung pinagsisisihan natin kasalanan dito sa sanlibutan, na tayo naalipin ng walang kabuluhang paniniwala ng lakad ng mga tao. Amen po ba? Mga kapatid at kaibigan, mga minamahal naming kapwa mananampalataya, iisipin natin lagi ang Panginoon Diyos po sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa lahat ng maniniwala sa ating tagapamagitan na espiritu, walang laman, walang mga buto, sa lahat ng magpapatuto na binuhay siya maguli, tayo po ang itinayo niyang maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan o kulubutman. Kaya po tayo walang dungis at kapintasan, hindi sa pisikal na nakikita sa atin,
Dahil sa pagpanito niya, kung mahayag na siya, mahayag na rin tayong katulad niya na yung may kabulungan sa isang kisat mata, mawawala na yung may kabulungan, mapapalitan na ng wala ng kabulungan, ano na magiging larawan natin? Magiging espiritu na rin tayong katulad ng ating tagapagligtas. Sinabi niya yan na hindi tayo mapapahiya sa lahat ng mga iniimbitahan sa kasalang magaganap. Sinabi po niya yan na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Colossus chapter 3 verse 4. 1 John chapter 4 verse 17. 1 John chapter 3 verse 2. Napakarami pong, napakasustansyang supporting verse na nagpapatibay sa mga iniimbitahan na magiging participant ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Tignan nyo ito sinasaysay ni Haring David hindi ko ikukubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Aking ipabalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko ililihim ang iyong kagandaang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Tayo dakilang kapisanan niya, lahat ng iniimbitahan na magiging participant na. Ito yung sinasabi ni Haring David na hindi ko ikukubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Aking ibabalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko ililihim ang iyong kagandaang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Di ba tayo kapisanan? Binabanggit ni Haring David. Amen po ba? Mga kapatid, na mga mananampalataya na iniimbitahan na maging tapat na tayo sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Naunawaan po ba natin yung ipinahayag ni Haring David? Isaiah chapter 54 verse 14, sa katwiran ay matatatag ka. Tignan niyo ho ang bundok ng Zion. Sa lahat ng magiging participant, sa katwiran ay matatatag ka, ikaw ay malalayo sa kapighatian sapagkat yaw hindi mo katatakutan at sa kakilabutan sapagkat hindi lalapit sa iyo. Narito sila'y magkakapisan, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sino mang magpipisan laban sa iyo ay mabubuwal dahil sa iyo. Nakuha niyo po ito? Amen. Naunawaan po natin ito. Sa katwiran ay matatatag ka, banal na bundok ng Zion. Ikaw ay malalayo sa kapighatian sapagkat yao'y hindi mo katatakutan at sa kakilabutan sapagkat hindi lalapit sa iyo. Naunawaan po natin ito sa lahat ng tinatawag na ng ating tagapagligtas sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan, sa lahat ng magsisisi sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Matatatag tayo sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli. Ikaw ay malalayo sa kapighatian sapagkat yao'y hindi mo katatakutan at sa kakilabutan sapagkat hindi lalapit sa iyo. Nakukuha po natin, naunawaan natin, kaya huwag tayo matakot sa coronavirus. Ngayon, kung ano yung mandatory sa tao na iniutos ng gobyerno, magpasakot tayo sa namiminuno ng gobyerno upang huwag tayo maging pasaway. At magpasakot din tayo sa pamamahal ng espiritual ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus upang mangyari sa atin ito na ikaw ay malalayo sa kapighatian sapagkat yaw hindi mo katatakutan at sa kakilabutan sapagkat hindi lalapit sa iyo. Narito sila ay magkakapisan. Tingnan nyo, mag-iipon-ipon sila Ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sino mang magpisan laban sa iyo ay mabubuwal dahil sa iyo. Tingnan nyo, yung magtatangka sa banal na bundok ng Zion na lumaban, mag-iipon-ipon pa sila. Pero hindi sa pamamagitan ng kalooban ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Nakukuha po natin, naunawaan natin, narito sila magkakapisan, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Mag-iipon-ipon sila, hindi sa pamamagitan ng Panginoon Diyos Sino mang magpisan laban sa iyo ay mabubuwal dahil sa iyo. Tingnan nyo, itinakda na yan. Kaya binibigyan na tayo ng assurance sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng magiging participant at partakers ng Panginoong Jesucristo. Ito na binibigyan na tayo ng katiyakan na hindi uumuran na tayo pagpisanan ng marami dahil sila ay mabubuwal dahil sa banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Nakagagalak nga po dahil ang banal na bundok ng Zion ang itinuring na asawa ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen.
Isipin natin mabuti, gulay-gulayan natin kung bakit ginamit yung mag-asawa sa iglesia at ang tagapagligtas. Kung paano ang laman kapag ka nag-asawa ang lalaki at babae, ang nagiging anak ay laman din. Amen po ba? Amen. Ngunit ang inilalang ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng magpapatotoo sa ating tagapagligtas, itinuring na katipan dahil magiging katulad niya tayong Espiritu. Tama po ba? Amen. Kaya itinuring niya tayong kanyang katipan. Book of Isaiah chapter 43 verse 7, bawat tinawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Tignan nyo. Unawain mo natin mabuti ito para kung gamitin man ito lang ibang mga nangangarali, naka-relevant ba sa kanilang pagtupad ito. Ito pong sinasabi sa hula ni Propeta Isaias, bawat tinawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Lahat ng naniniwala sa Panginoong Jesucristo ang itinayo niyang banal na bundok na Sayon sa kanyang pangalan na kanyang nilikha sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo nilikha sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na tayo naging bunga niya, na siya ang panganay na nilalang, na tayo naman ang nilalang ng Panginoong Jesucristo na katulad niya, na naghihintay sa muli niyang pagparito. Nakarelevant sa atin to. Bawat tinawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Nakuha niyo po? Lahat ng saksi nagpapatotoo sa kapurihan ng pagkabuhay na maguli, tayo yung tinawag niya sa kanyang pangalan at yung kanyang nilikha. Amen po ba? Amen. Kaya tayo ang naging bunga sa pagkapanganay eh. Pagdating na sa aklat ng Santiago, napakatibay na ipinararamdam po sa atin ito. Chapter 1, verse 18, aklat ng Santiago, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayo ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Nakuha niyo po? Amen. Naunawaan po natin, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Hindi po ba ang pangunahing bunga ng kanyang nilalang eh? Pagdating sa Colossus chapter 1 verse 15 ang Panginoong Jesucristo, ang larawan ng Panginoon Diyos na di nakikita na siya ang panganay na nilalang. Amen po ba? Amen. Di ba tayo ang naging anak niya sa pagkapanganay na nilalang niya? Tayo ang naging bunga sa pagkapanganay na nilalang niya. Di ba tayo ang nilalang niya, na ginawa niya, na inanyuan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian? Amen po ba? Amen. O, tignan niyo po, naunawaan po natin. Nakarelevant tayo sa binabanggit doon sa hula ni Propeta Isaias na chapter 43, verse 7 and 8. Na tayo nilalang sa pamamagitan ng paniniwalang espiritual. Bawat tinawag sa aking pangalan, napakapalad natin na bawat tatawagin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Lahat na sasaksi pagpapatotoo sa ating tagapagligtas at matinubos na si Kristo Jesus, tayo yung ginawa niya, na naging bunga tayo sa pagkapanganay ng kanyang bugtong na anak. Amen po ba? Siya ang panganay sa maraming magkakapatid. Amen po ba? Amen. Kaya tayo tinuring na kapatid sa pagparito ng panganay, kumahayag siya sa kaluwalhatian ng Espiritu, walang laman, walang mga buto, yung kanyang mga kapatid na nag-iintay at nagbabantay na babalikan niya na, kukunin niya na dito sa madilim na sanlibutan, magiging kawangis niya na sa isang mata. Amen po ba? Na ang kanyang kaharian itinayo sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo, hindi sa pag-iisip ng tao, iglesia ng banal na bundok ng Sayon na ipinaghanda ng tahanan sa langit.
So maliwanag na po sa atin, mga listeners, mga partakers, magiging participant ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ito po, babasahin ko po sa inyo yung buong Isaiah chapter 56 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon. Naramdaman nyo, tao rin ako na sinasabi ko yung sinabi ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga iniimbitahan sa gawain ng banal na bundok ng Sayon. Tayo ang ubasan niya. Tayo ang bukirin niya. Tayo ang gusali niya sa lahat ng mga iniimbitahan ng mga participant. Ganito ang sabi ng Panginoon. Nakuha niya na po, nakatulad nyo rin na tao na itinayo na pinagsasalitaan niya sa kalooban niya sa pangalan ng Jesucristo. Siya po ang nagdaragdag ng pagkilala, ng paniniwala, ng pag-ibig, ng pag-asa, ng kagalangan, ng katiyakan, ng kasiguraduhan sa pag-iintay natin at pagbabantay na datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. Siya rin ang nagdadagdag dahil siya ang gumawa ng covenant. Amen po ba? Amen. Katulad nyo rin akong taong nagsasakripisyo, nagtitiis, na pinapahayag ko yung kanyang kagandahang loob at kabutihang loob niya. Nasabi nga ni Haring David, ayaw niyang ikubli sa kanyang puso yung katwiran ng kanyang kadakilaan, ng kanyang layunin sa lahat ng mga tao upang huwag mapahamak. May darating pong pakanin. Kaya po, nagpapaalala na siya sa lahat ng mga tao babala na po ito. Amen po ba? Amen. Isipin natin, ito isang preparasyon na may dumating na salot. Hindi ngunit lilipasan salot magiging kampante na tayo. Maging aware pa tayo mas higit. Amen po ba? Amen. Dahil sa hindi natin iniisip, biglang dumarating ang mga salot. Amen po ba? Amen. Unexpected na hindi natin iniisip na biglang dumating ang epidemya sa buong mundo. Maging ang malaking bansa, ang Amerika, hindi nila iniisip na may darating na epidemic. Amen po ba? Kaya nga, mas lalo po tayo maganda ng higit at pagtiwala tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo sapagkat siya lang ang may plano at pag-iisip ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa panahon ng kawakasan sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapangalan. Ang magtiis hanggang wakas, maliligtas, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya po, ganito ang sabi ng Panginoon. Kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katwiran. Naunawaan po natin yung sinasabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Kayo'y mag-ingat. Kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katwiran sapagkat ang aming pagliligtas ay malapit ng darating at ang aking katwiran ay mahayag. Ito na po, nahayag na yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Mapalad ang taong gumagawa nito. At ang anak ng tao na nanghahawak dito, na nangihili ng sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Nakuha niyo na po ito, mga kapatid at kaibigan, naunawaan na natin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Mapalad ang taong gumaganap at gumubulita ng katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen. At ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingili ng sabat upang huwag lapastanganin. Tignan niyo po, paalala po sa lahat ng nakakarinig. Matakot po tayo panginig sa salita ng ating Panginoon Diyos sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Matakot po tayo panginig sapagkat ito na po yung panahon ng kawakasan. Lahat po ng kasalanan natin napapatawad, pero yung pusuin natin yung katwiran ng patotoo, ito po ang walang kapatawaran. Amen po ba? Amen. Kaya nga po unexpected na bigla na lang may dumarating na salot na hindi natin inaasahan ito Ang imbitasyon sa atin, ilagat na natin yung ating pagkilala at paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus sapagkat siya lang po ang pinagkalooban ng kapangyarihan na mamahala sa lahat ng mga iglesia na iimbitahan sa gawain ng banal na bundok ng Sayon, na dito tayo aawit at magpapasalamat at magpupuri dahil tayo inalis niya na sa walang kamuluhang aral ng sanlibutan, kaya tayo umaawit at nagpupuri at nagpapasalamat.
Amen po ba? Amen. Napakinggan na natin yung kagandahang loob niya at yung kanyang kabutihan na sabi nga ni Haring David hindi niya pipigilin sa kanyang puso yung kalooban at kabutihan ng Panginoon Diyos na hindi niya pipigilan na maihayag ito, ihahayag niya ito sa buong mundo. Amen po ba? Amen. O ngayon, nahahayag na rin ang patotoo. Darating ang wakas. Kaya po sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga partakers, unawain natin mabuti. Malalim po ang ipinauunawa sa atin sa kaligtasan ng mga kaluluwa natin at ng ating mga sambahayan bawat isa. Kaya po ito'y isang babala at paalala na yung nangyayaring epidemya nito, nagpapaalala na siya na ikilin na natin yung pagdinig natin sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. Dahil tayo naman ang magiging kayamanan niya sa langit na tayo yung maalala at gumugulita ng kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Dadatnan tayo mga faithful and wise servant. Nakagagalak in the name of Jesus in the resurrection. Sapagkat ito na po yung pinaka-ultimatum na kaarawan na kaya tayo mahigpit na iniimbitahan na talagang magsuri na tayo sa lahat ng mga aral na napapanood natin at dumating na ang talagang spiritual battle, dumating na ang spiritual warfare. Suriin na natin yung mga nangangaral kung tunay na sa Diyos o hindi sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ang tunay na sa Diyos, may hula ng mga banal na propeta na pinapangaral na pinatunayan ng mga banal na apostol at sinasabi ng tunay na sa Diyos kung ano ang pangalan ng lahat ng mga iniimbitahan na magiging partakers at participant kung ano ang pangalan ng kaharian ng Panginoon Diyos na pinagandaan ng tahanan sa langit. So maintindihan ng mga listeners na may sustansya, may pakikinabangan yung mga listeners na magiging bahagi sila ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na tayo yung kaharian niya na itinayo na tinatahanan ng kanyang katwiran, tayo yung bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kanyang katwiran, tayo yung mga iglesia na gumaganap ng katwiran ng patotoo. So may inaasahan tayo na kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. So merong sustansya, merong linamnam na napapakinggan yung mga listeners na aalala at gugulitan ng patotoo sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay na naghihintay na tayo ng second coming of Jesus, na datnan niya tayo mga faithful and wise servant. Sakto sa paniniwala, may sinusubaybay ang hula ng mga banal na propeta na sinaksiyan ng mga banal na apostol. Hinulugan tayo, matuloy tayo sa hulog dahil nasa katuwiran tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas. Tinimbang tayo, sakto tayo sa timbang dahil may hula ng mga banal na propeta na sinaksiyan ng mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Kung dumating ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom, di ba isasagot tayo na tinawag mo kami Panginoon upang tuparin namin at ganapin namin yung patotoo na ginawa mong halimbawa na maghahatid sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So nararanasan natin na yung pagkain na papakinggan natin, na ina-apply natin sa paniniwalang spiritual, napakasustansyang pagkain na may 100% na katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay na datang tayo mga faithful and wise servant. Tayo yung maluwalhating iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato. Amen po ba? Amen. Yun ding nagtayo sa iglesia ang nagbigay ng pangalan. Na siya rin ang nagtala sa langit ng pangalan ng maluwalhating iglesia na itinayo niya sa ibabaw ng bato na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion na nilalang niyang kawangis niya sa muli niyang pagparito. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Kaya ang babala at warning sa atin, pinag-iingat tayo, na huwag tayong makikinig at huwag tayong susunod sa napakaraming nangangaral sa sanlibutan na pumarito sa pangalan ng ating tagapagligtas. Ang sinabi dito, isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. Kaya po isinulat ni Apostol Juan ito sa mga nalalabing itinak ng tagapagmana ng buhay na walang hanggan, maraming lilitaw, nagagamit ng pangalan niya. Nalilitaw sa sanlibutan ito. Amen po ba? Mga mandarayang mangangaral. Amen. Ang tunay na mangangaral, sinasabi doon sa mga listeners, sa mga magiging participant ng tagapagligtas na bahagi na sila ng kanyang kaharian na tinawag na Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion at pinagandaan ng tahanan sa langit. Amen po ba?
Ito po yung sulat niya na pinag-iingat tayo sa mga lilitaw at magliligaw sa mga aral ng paniniwala na sanlibutan. Ang sabi niya sa 1 John chapter 2 verse 27, tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tingnan nyo yung tinanggap natin, nakapahid sa puso natin, nakatwiran ng patutuo, tinanggap natin sa ating manunubos. Na tayo nilalang niyang kawamis niya, isinubo siya, nakatulad niya. Isinubo niya tayong katulad niya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kung paano siya isinubo rin niya tayo. Kung maging kalarawan niya sa muli niyang pagparito. Kaya meron tayong tinanggap sa ating tagapagligtas na tumataan sa puso't isip natin na hindi tayo kailangan turuan ng sino man. Nakuha po natin. Amen. Hindi tayo pwedeng turuan ng sino man paparito na iba pangalan ng relihiyon dahil ang nagtala ng relihiyon sa langit ay yung lahat ng tinawag ng Panginoong Jesucristo na kikilala sa Kanya at siya rin ang nagtala sa langit ng relihiyon na banal na bundok na Sayon. Amen po ba? Amen. Ayan no? Ngunit kung paano kayo tinuruan ang kanyang pahid sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan at kung paano kayo tinuruan ito ay gayon kayo manahan sa Kanya. Manatili tayo sa katwiran. Tunay nga tayo mga alagad niya. Amen po ba? At ngayon, mamunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. So nakukuha na po natin, naunawaan natin, manatili tayo sa katwiran ng patutungo upang kung siya mahayag huwag tayong mapahiya sa muli niyang pagparito, mga kapatid at kaibigan. Amen. Ano po ang sinabi dito sa kanyang Apostol Pedro sa chapter 2, 1 Peter chapter 2, verse 9? Sa lahat po ng gumagamit ng chapter 2, verse 9, may pangalan po itong dadapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasisordyote, bansang banal, bayang sariling pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kabilagilalas na kaliwanagan. Yung pong gumagamit nito, meron pong ipinapangaral na karangalan ng tumawag sa atin. Kilala natin yung tumawag sa atin. Kilala natin yung pumili sa atin, yung tagapagligtas natin, kung ano larawan niya, kung ano karangalan niya. Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Kaya saksi tayo sa pagkabuhay niyang maguli. Kaya tayo tinawag na bansang banal, bayang sariling pag-aari ng Diyos, isang lahing hirang, isang makaharing pagka-saserdote. Ano ho ang pangalan ng bayan na bansang banal na inihayag yung karangalan niya sa madilim hanggang sa kanyang kabilang-bilalas na kaliwanagan? Matatapos po ang kadiliman Mababalutan na ng katotohanan ng buong mundo Ano po ang pangalan ng sinasabing dapat dadakwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos? Ano ang pangalan ng bayang sariling pag-aari ng Diyos na may hula ang mga banal na propeta sa bansang banal na sariling pag-aari ng Panginoon Diyos? Sa mga bawat participant, sa bawat magiging bahagi ng katwiran ng patutuo ng ating tagapagligtas. Di humat may hula si Propeta Isaias na ang Panginoon Diyos ay lilikha sa langit ng buktahanan ng banal na bundok ng Sayon. Yan po yung bayang banal na sariling pag-aari ng Panginoon Diyos. Yung mga iglesia sa mga bahay-bahay na alala ng patutuo. Di po ba tayo ang naghahayag ng karangalan ng ating tagapagligtas na tumawag sa atin na siya espiritu, walang laman, walang mga buto, kaya naging witness niya tayo, kaya naging saksi niya tayo? Amen po ba? Amen. Nagagalak po mga kapatid at kaibigan. Talagang binibigyan tayo ng espiritual na pagkaunawa ng pananampalataya, pag-ibig, pag-asa, kagalakan, kapayapaan, kapanatagan, na kung siya mahayag din tayo katulad niya. Tayo yung bansang bayang pag-aari sarili ng Panginoon Diyos, bayang
may pagkasaserdote. Amen po ba? Lehula po itong sinabi ni Apostol Pedro na ang Panginoon Diyos ninasa niya na piliin ang banal na bundok ng Sayon na dako niyang tahanan magpakailan-kailan pa man. In Book of Psalms 102 verse 13 up to 14. Nakuha po natin, naunawaan po natin mga kapatid at kaibigan, sa lahat po ng iniimbitahan, hindi po tayo malulugi rito. Ang pakikinabangan po natin dito na pinapangaral nationwide, worldwide, ang mabuting balita na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon, wala pong bayan. Pakikinabangan po ng pamilya natin itong salita ng Panginoong Diyos na paniniwalaan natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na magpapatotoo po tayo sa ating mga bahay-bahay. Any place, anywhere, everywhere, kahit saan tayo pumunta, tumatahan na sa puso natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na saksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Hindi natin dapat problemahin kung saan tayo pupunta dahil siya ang naproblema sa atin na ililigtas niya na tayo sa walang kabuluhan. Pasimulang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Siya rin ang nag-ukit sa puso at nagsulat sa puso natin at sa isip natin ang kautusan ng patotoo. Amen po ba? Nasa aklat ng Hebrews yan Iuukit ko sa inyong puso at itatanim ko sa inyong pag-iisip ang aking kautusan. Mga saksi tayo sa pagkabuhay ng muli ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ano po sabi nung nag-iimbita sa atin na madiin na pinag-iingat na tayo ngayon sa panahon ng kawakasan, na pinagkakalooban tayo ng katiyakan na makamit natin ang buhay na walang hanggan, na magtitiis tayo, magsasakripisyo, maghihintay at magbabantay tayo sa muli niyang pagparito. Ano po yung sinabi niya sa iyo ngayon? Sa ating lahat, napaparito siya. Ano po pangalan ng kaharian na babalikan niya? Siya rin naman ang naghanda ng tahanan sa langit ng kaharian at maluwalating iglesia na inihanda niya na walang dumi sa kapintasan. Siya rin ang nagbigay ng pangalan sa ating lahat na mga may pag-iisip ng ating tagapagligtas, na nagkakaisa tayo ng paniniwala sa pag-iisip ng ating tagapagligtas, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Ano po ang sabi niya sa atin na binibigyan niya tayo ng kagalakan at katiyakan sa paghihintay at pagtitiis natin? At narito ako'y madaling pumaparito, mapalan ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Naunawaan po natin mga kapatid at mga kaibigan sa lahat ng mga nakakapanood ng programa ng Banal na Bundok ng Sayon. Ang sabi dito ng ating tagapagligtas na nag-iimbita sa ating lahat. At narito ako'y madaling pumaparito, mapalan ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Mapalad po tayong lahat na iniimbitahan ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito. May tinutupad tayo yung hula ng mga banal na propeta. Kaya pag tinimbang tayo, sakto tayo sa timbangan. Amen po ba? Amen. Na ang dalisay na relihiyon ng banal na bundok ng Sayon, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ipinaghandaan ng tahanan sa langit. Listen carefully, people of Sayon, nationwide, worldwide. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. So, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga partakers, na sa lahat ng appreciate at acknowledge ng mabuting balita na mayroong patotoo na ipinapangaral na ito yung selyo ng bawat iglesia na may katiyakan sa buhay na walang hanggan, na naghihintay na datnan ang ating tagapagligtas, na tinutupad natin ang hula ng mga banal na propeta. God bless po sa lahat ng mga listeners at partakers na iniimbitahan. At kami po ay nagpapasalamat, naway sumagana sa atin ang kapayapaan at patuloy na manahan sa ating puso ang kapayapaan, kapanatagan, katiyakan ng paghihintay sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Tayo pong lahat ay patuloy na pasaganain sa paniniwalang espiritual. God bless, people of Zion. To God be the glory. In the name of Jesus and the resurrection. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection.
Nakagagalak po mga kapatid at mga kaibigan na may nag-iisang Diyos na tunay na nahayag sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na patuloy na nahahabag sa ating lahat kung gaya't ang mabuting balita ay patuloy na nahanda upang marinig ng lahat ng mga sangkatauhan na ito'y magbubuhat sa kanyang bayang hinirang sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, kaya't mga galak tayong totoo, patuloy natin ihayag sa buong mundo ang katwiran ng Panginoon Diyos, ang kanyang kalooban na nagbubuhat sa kanyang banal na bayan. At ating awitin mga kapatid at mga kaibigan, sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin mga kapatid, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya na mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. mga galak tayong magsidalangin mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng kahabagan ng Aba, patuloy kami, Panginoon, na nagagalak na itaas sa iyo ang dakilang pagluwalhati, ang pagpupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Napakadakila, Panginoon, na iginagawad mo sa amin, sa bawat isa nagsisihanap ng iyong katwiran, ang iyong banal na kalooban upang aming saksihan ng mga bagay na ito at maibahagi sa aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan. Dito'y pinauunawa mo ang mga bagay na marapat na tanggapin ng iyong bayan upang sa aming paglakad ay maging kalugod-lugod ito sa iyong paningin at patuloy na dagdagan mo ang aming mga pananampalataya, karunungan at kalakasan upang sa aming pagbabantay at paghihintay, tunay nga, Panginoon, nasaksihan namin hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoong Kristo. Amen. Napakadakila, Panginoon, ng iyong kaawaan, ng iyong kahabagan, sapagkat dito'y nahayag na kung paano ang aming Panginoong Kristo nang magbango maguli, nahayag sa amin ang kaluwalhatian ng pagiging Espiritu. Ito ang napakadalisay na bagay na patuloy namin pinanghahawakan na sa muli niyang pagparito kung ano ang kanyang larawan ay magkakagayon din ang wangis ng iyong banal na bayan. Amen. Salamat, Lord. Panginoon, ang lahat ng karunungan mo, kaalaman ng gagaling sa iyo, ang pagkaunawang buhat sa iyo, ang pag-asang buhat sa iyo, ang siya naming patuloy na pinanghahawakan, sapagkat ito ang buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na luklukan, magbuhat mo ngayon at magpasawalang hanggan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, naming tunay na Diyos at Panginoon na manubos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank Thank you, Lord.